Kumusta pa mga ka-travelers? This is again John from Road Crew Travels, and in today's video, so didiscuss lang natin ngayon yung tinatawag nila na NCAP. So medyo delayed na tayo sa issue na to, no? Pero syempre, para sa atin, mahalaga pa rin to, lalo na tayo bumabagtas o bumabiyahe dun sa kahabaan ng EDSA. So alamin natin kung nagkakaroon na ba tayo ng violations dahil nga dito sa NCAP na to, ang sistema dito is kumbaga kinukuhanan ka lang sa camera. So we actually don't have any awareness kung talagang bang nagkaroon na tayo ng violation, not until magpa-register na lang tayo sa LTO. So alamin natin yung mga makabagong sistema na ginawa ni MMDA together with LTO regarding dito sa NCAP na to. Okay, so but before anything else, syempre alam na natin, so channel ID muna tayo. So tara, let's! So paano mga ka-travelers, so nagbabalik na tayo sa ating channel, and kagaya nga na sinabi ko kanina, so didiscuss natin ngayon yung mga makabagong sistema na ginawa ni MMDA. Isa na dito nga yung NCAP, at paano natin malalaman kung nagkaroon na tayo ng violation sa ating pagmamaneho, kung tama ba na bumabiyahe tayo sa ganitong araw, kasi may mga color coding scheme yan eh. But this time nga mga ka-travelers, hindi na kagaya nung dati na kapag may violation ka, alam mo agad kasi huhulihin ka at tatawagin ka nga ng police or ng MMDA at ipapatabi nga yung sasakyan mo sa gilid para tikitan ka. Ngayon hindi na ganun mga ka-travelers, pero malalaman natin yan kung may violation na kayo sa pamamagitan ng website na ginawa ni MMDA. Yun nga, mamaya tatalakayin na natin. And with that said mga ka-travelers, nag-scroll nga ako at nag-search sa internet at nakita ko dito sa website ni PIA or yung Philippine Information Agency. By the way, ito yung sangay ng gobyerno na kung saan sila yung nagdi-disseminate ng mga information about government projects or mga programs. At dito nga, nabasa ko nga yung tungkol sa NCAP system ni MMDA. So wag na tayo magpatumpik-tumpik, so discuss na natin siya at punta lang tayo sa website ni PIA regarding dun sa MMDA project. So dito mga ka-travelers, malalaman na nga natin kung nagkaroon na tayo ng violation sa ating pagmamaneho with the website na ginawa ni MMDA. So ito mga ka-travelers, so dun sa page ni PIA, nakita ko nga yung topic nila tungkol sa NCAP na ginawa ni MMDA. Ayan, so sabi dito, MMDA tells vehicle owners, check NCAP violation with May Huli Ka 2.0. So ibig sabihin, meron na rin sigurong mga nagkaroon ng earlier version to. At in-update na nga nila to. And according to sa information na nakalagay sa page nila is Quezon City, PIA. So vehicle owners can now check no contact apprehension policy. So yun na nga yung NCAP. So ibig sabihin nito, pwede mo nang malaman kung mayroon kang violation sa pamamagitan ng pagpunta ninyo sa kanilang website. So sabi rito, this after the Metropolitan Manila Development Authority or yung MMDA launched on Monday the May Huli Ka 2.0 website to simplify and secure traffic violation monitoring. So Monday, sabi niya rito, ito kasi nilaunch nila tong topic na to June 18, 2025. So 2 months ago na rin pala to, no, mga ka-travelers. But anyway, ano pa rin naman to, relevant pa rin to sa ating mga drivers at ka-travelers. So sabi nga nila dito, this new online platform allows vehicle owners to check if they have any traffic tickets under the NCAP. So kailangan nyo lang pumunta dito sa website na to. So enter nyo lang yung plate number ninyo o kaya naman yung conduction sticker ninyo kung sakaling bagong bili pa lang ang inyong mga sasakyan, and ilagay nyo rin ang inyong motor vehicle or MV file number. So mamaya mga ka-travelers, papakita ko sa inyo kung paano tayo mag-login sa website ni MMDA para at least magkaroon kayo ng idea kung paano ninyo malalaman kung may violation kayo o wala. Okay, so yun po mga ka-travelers. So pull up na natin ang ating browser dito sa ating laptop, and andito na tayo sa ating website, myhulika.mmda.gov.ph. Now, kailangan natin i-enter ang ating plate number, or kung wala naman, pwede na rin yung conduction sticker.
And of course, yung ating MV file number ng ating sasakyan. Oh, by the way mga ka-travelers, kung gusto nyo malaman yung MV file number ng inyong sasakyan, so kunin yung rehistro ninyo. Ayan, so makikita nyo just below the plate number, ayan, yung file number, yan yung MV file number ng inyong sasakyan. O di ba napakasimple lang? Okay, so warning daw, if the license plate and MV file are entered incorrectly, the result may show no record found. So ibig sabihin, kailangan tama yung mga information na ilalagay natin. Otherwise, hindi siya magbibigay ng tamang information. So, maglalagay lang siya ng no record found. So, kailangan tama at eksakto yung mga nilagay natin. And then, click natin to. I fully understand and accept the stated terms. So, click check. A few moments later. So yun po mga ka-traveler. So salamat sa Diyos, wala namang violation tayong nagawa. At ito nga, tama na may mga information na nilagay natin. And ang result is no record found. Nice. But syempre, heads up lang mga ka-travelers, hindi porke no record found ang nandito sa ating webpage, wala ka na talagang violation na nagawa. Most probably, yung mga ganitong klaseng situation is hindi ka nahuli under sa NCAP or dun sa No Contact Apprehension Policy. Pero syempre, ingat-ingat pa rin tayo mga ka-travelers sa ating pagmamaneho. Okay. So kung halimbawa naman mga ka-travelers, meron kayong violation. So ang gagawin nyo is, you may request a copy of the notice of violation through email. Okay, so ito yung email address ni NCAP. So dito nyo naman isi-send or magre-request kayo ng copy ng notice of violation. At pangalawa, pwede naman kayo makareceive ng copy ng notice of violation through your registered mail. So pwede kayong padalhan sa bahay ninyo, sa address ng bahay ninyo para meron kayong hard copy. Alright? Now, another thing that you'll do is, of course, physical payments. Siyempre, magbabayad kayo ng karampatang fine sa naging violation ninyo. So, ang gagawin niyo is pwede kayong pumunta sa MMDA head office located at the ground floor or at the Robinson's Galleria satellite office. So, I think this one is pwede nyo namang i-google para ma-verify ninyo kung saan yung pinaka-head office ng MMDA. Okay? So, pwede naman yung pangalawa is digital payment. So, for digital payment channels, you may settle your violation through Maya, Bayad App, iCash, Land Bank, and Link Biz Portal. Okay? So, yan po yung mga pwede nyong puntahan pag magbabayad kayo digitally. Okay? And then, of course, last is if you do not agree with the citation issued, so kung halimbawa, duda kayo, talagang alam nyo sa sarili nyo na wala kayong violation, you may file a contest with the Traffic Education Division or yung TAD within 10 working days from the receipt of the notice of violation. Okay? So, you may proceed to the TAD office located at the 11th floor MMDA new building or by filing through online means. Okay? So, kagaya nga na sinabi ko kanina, search nyo lang sa Google yung pinaka main head office or yung head office, ng MMDA. Okay? So, those are the things you need to do kung halimbawang meron kayong violation na nakita sa website ni MMDA. And that's it for our video mga ka-travelers. So ayan, may idea na kayo kung paano nyo malalaman kung may violation kayo o wala. Just log on dun sa MyHuliKa website na ginawa ni MMDA. At syempre, mga ka-travelers, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe Road Crew Travels at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. So till next time mga ka-travelers, maraming salamat at God bless.